Ayan. So, yan, start na tayo. So, nung nakaraan, ayan, so na-discuss na natin ang Filipino, no, bilang larang Filipino sa iba't ibang larangan. So, ngayon naman, dadako naman tayo sa sa ikalawang unit, ano, Filipino sa Humanidades, Agham Panlipunan, at iba pang kaugnay na larangan. No? Ayan. Ayan. So, dito, yan. So, base dito, ang Pilipinas daw bilang isang multilingual na bansa ay yan, naging sentro ng kolonyalisasyon no, mula sa iba't ibang makapangyarihang bansa no, tulad nga ng mga ah, tulad ng Europa, no, sa Amerika at mga taga-Asia. So, ang kanilang pananakop ay nagdulot no, ng malalim na impluensya sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga Pilipino. So, mula sa kabihasnan at kultura hanggang sa wika. So, yung pagkakaroon ng iba't ibang wika sa bansa ay patunay no, ng malawak no, na impluensya ng mga dayuhan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila ng paglipas ng isang siglo mula ng makamtan ano, ng bansa, ang kalayaan nga mula sa kolonyal na kapangyarihan, so ang mga epekto no, ng pananakop ay nanatili pa rin ano, sa kasalukuyang panahon. Yan. So, ang anino ano ng kawalan ng kalayaan ay makikita sa paraan ng pag-iisip no, sa ating kultura at iba pang aspeto ng lipunan. So, yung mga kolonyal na impluensya ay patuloy na nagpapakilala no, sa iba't ibang bahagi ng buhay ng mga Pilipino. At ang pagkikibaka no, para sa tunay na pag-unlad at pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan ay nagpapatuloy pa rin ano, hanggang sa ngayon. Sa kasalukuyang sistema ng edukasyon sa Pilipinas, no, ang pagtanggap ng mother tongue based or multilingual education ay nagbigay daan naman sa paggamit ano, ng wikang katutubo bilang pangunahing medium nga ng pagtuturo sa mga mag-aaral sa primaryang antas. So, yung sistemang ito nga ay layunin pahusayin nga ang pagkatuto ng mga estudyante sa pamamagitan ng paggamit ng wika na kanilang natural na nauunawaan. So, sa ganitong paraan, mas epektibong natututo ng mga mag-aaral at mas nahahasa ang kanilang kakayahan matutunan ang iba pang wika. So, habang unti-unting lumilipat ang mga estudyante sa sekundarya at tersyarya, so dumarating yung panahon na ang Pilipino at Ingles ay isinasama sa curriculum. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataon na maging bihasa sa mga pambansang wika at international na wika na mahalaga sa kanilang pag-aaral no, at hinaharap na propesyon. So, yung pagsasanib ng mother tongue, Filipino, at English sa edukasyon ay hindi lamang nagpapalawak ng kanilang kaalaman, no, kundi pati na rin nga ng kanilang kakayahan ano, sa komunikasyon sa iba't ibang antas ng lipunan. Yan. Ayan. So, sitwasyong pangwika sa humanidades at agham panlipunan. Ayan. So, sa pagtuturo sa larangan ng humanidades at agham panlipunan, no, so may probisyon, ano ang patakaran ng bilingual na nagsasaad na dapat nga gamitin ang wikang Filipino bilang wikang panturo. So, gayunpaman, so sa kabila ng pagpatakarang ito, so marami sa mga kolehiyo at universidad ang hindi sumusunod dito. No, ang pangunahing dahilan nga ay ang malakas na impluensya ng wikang Ingles sa sistema ng edukasyon sa bansa. No, so ayon kina San Juan, no, na isinasaad mula kay Ferguson, so ang dominance ng wikang Ingles sa edukasyon ay hindi lamang usaping linguistiko, kundi may kasamang socio-ekonomikong aspeto. So, ibig sabihin, ang
prayoridad ng English sa akademikong larangan ay may connection sa mga aspeto ng lipunan tulad ng global, no? Ah, global na ano, na kompetisyon, no? Oportunidad sa trabaho, no? At prestihiyo, no? Ng edukasyon. So, yung mga institusyon ng edukasyon ay madalas na gumagamit nga ng English dahil sa paniniwala na ito yung nagbibigay nga ng mas magandang pagkakataon sa mga mag-aaral, no? Sa hinaharap. So, bawat larangan ay may tiyak na set ng mga terminong ginagamit na tinatawag na register. Yan. So, unang register, isang kahulugan lamang dahil eksklusibo itong ginagamit sa isang tiyak na disiplina. So, dito, ang mga termino ay may partikular na kahulugan, no, sa isang disiplina. Halimbawa, ang salitang hologram, no, 'di ba karaniwang ginagamit lamang sa larangan ng optika, no, at teknolohiya. So, ang kahulugan nito ay tumutukoy sa isang uri ng imahe na may tatlong dimensyon na ginagamit sa mga pag-aaral tungkol sa liwanag, no, at mga laser, no. Yan. So, kumbaga, isang tiyak lamang ano, kahulugan. Susunod naman, dalawa o mahigit pang kahulugan dahil ginagamit sa dalawa o mahigit pang disiplina. So, ang termino ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa larangan kung saan sila ginagamit. Halimbawa, ang salitang bank, no? So, maaaring mga hulugang isang institusyon ng pananalipi sa isang konteksto. At isa pang, ano to? Isang ano ko to? Isang pampangisdaan, ano, o lupa sa ah, tabi ng ilog, ano, sa ibang konteksto naman, no? Susunod naman, isang kahulugan lamang sa dalawang magkaibang disiplina, gawa ng pagkakaroon ng ugnayan ng mga disiplinang ito. So, yung mga termino ay maaaring magkaroon naman ng parehong kahulugan sa iba't ibang disiplina na may ugnayan. Halimbawa, ang salitang network, no, maaaring tumukoy sa isang sistema ng konektadong computer sa larangan ng IT at maaari ding tumukoy sa isang sistema ng mga ah, relasyon o koneksyon sa larangan ng sosyolohiya o negosyo. So, sa parehong kaso, ang network ay tumutukoy sa isang set ng magkakaugnay na elemento, no? So, sa yung mga terminong ito, no, ang mga register nito ay maaaring magkaroon nga ng particular na kahulugan sa bawat disiplina o magkakaibang kahulugan depende sa konteksto, no? So, yan yung ating termino na tinatawag na register. So, dito naman, ayan, larangan ng humanidades. Yan. So, ang humanidades ay isang larangan ng pag-aaral na nakatuon sa pag-unawa sa kalagayan, kaisipan at kultura ng tao. So, dito, ang pangunahing layunin nito ay hindi lamang ang pagkatuto, no, ng mga partikular na kasanayan o kaalaman, kundi ang paghubog nga sa atin upang maging tunay na tao sa pinakamataas na antas. So, ayon kay J. Irwin Miller, yan, ang layunin daw ng Humanidades ay ang pagtulong sa atin na maabot ang ating buong potensyal bilang mga tao. So, sinusuportahan ito ni Newton Lee, no, sa pagsasabing mahalaga ang edukasyon at humanidades hindi lamang para sa mga profesional na layunin, kundi bilang bahagi ng mas malalim na pag-unlad ng ating isipan at lipunan. Sa madaling salita, ang humanidades ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng masusing pag-unawa sa ating sarili, no, at sa mundo, sa paligid natin, na mahalaga hindi lamang para sa personal na pag-unlad, kundi para sa mas malawak na kapakinabangan ng lipunan. Yan.
So, ayan. So, dito naman larangan ng Humanidades ay imusbong bilang um, yan, reaksyon sa eskolastisismo sa panahon ng mga Griego at Romano kung saan inihahanda ang tao na maging doktor, abogado at mga kursong praktikal, profesional at siyentipiko. Yan. Yan. So, analytical na lapit. Yan. So, ito ay ginagamit sa pag-oorganisa ng mga impormasyon sa mga kategorya, bahagi, grupo, uri at mga pag-uugnay-ugnay ng mga ito sa isa't isa. So, ang lapit doon na ito ay yan, nakatuon sa paghahati-hati ng impormasyon upang tawag dito, mas madaling maunawaan. So, ginagamit ito upang ayusin ang data sa mga kategorya, bahagi, grupo, uri at paaralan, no? Kaugnayan ng bawat isa. So halimbawa sa pagsusuri ng isang literatura, so maaaring hatiin ng mga tema, no? Hatiin sa tema, tauhan at pangyayari upang mas malalim na maunawaan ang mensahe ng akda. So yung analytical na lapit. So sa critical na lapit naman, so ginagawa ng interpretasyon, argumento, evaluasyon at sa pagbibigay ng sariling opinyon. So nakatuon naman ito sa pagbibigay ng malalim na pagsusuri sa isang ideya o argumento. So dito ang layunin ay hindi lamang maipaliwanag ang ideya, kundi suriin yung pagiging epektibo nito. Magbigay ng opinyon at maglatag ng mga argumento o ebidensya upang suportahan o tawag dito, pasubalian ng isang pananaw. Halimbawa, sa pagsusuri ng isang political na pahayag, so maaaring suriin ng bisa ng mga argumento at magbigay ng sariling pananaw batay sa mga ebidensya. So, yun yung critical na lapit. So, dito naman sa espekulatibong lapit. So, kadalasan ginagamit sa pagkilala ng mga senaryo, mga estratehiya o pamamaraan. Yan, putol yung yung ating slide. So, dito naman ay tumututok sa pagpapalawak ng mga posibilidad at senaryo na maaaring mangyari sa hinaharap. So, ginagamit ito upang mag-isip ng mga estratehiya, pamamaraan at iba't ibang paraan ng pag-iisip upang makabuo ng mga prediction o ideya. Halimbawa, sa pagpaplano ng negosyo, so maaaring gamitin ng espekulatibong lapit upang magbuo ng mga posibleng senaryo ng pag-unlad ng merkado at mga estratehiya para sa hinaharap. So, yun. Mga tatlong lapit. So, meron namang tatlong anyo ang pagsulat sa larangan ng Humanidades. No? Ang una na dito ay ang impormasyonal. So, maaaring isagawa batay sa sumusunod. No? Paktual na impormasyon, paglalarawan, proseso. So, dito sa impormasyonal, ang impormasyonal na pagsulat, so nakatuon naman dito sa pagbibigay tiyak ng bibigay ng tiyak at makatotohanan ng impormasyon sa mambagbasa. So, ang layo nito ay maghatid ng mga datos o detalye sa isang malinaw at organisadong paraan. So, ito nga ay maaaring nasa anyo ng paktual, ang impormasyon. So, dito, nagsusuri ng mga totoong impormasyon tulad ng mga estadistika o kasaysayan. So, maaaring paglalarawan. So, naglalarawan ng mga katangian o aspeto ng isang bagay o ideya sa detalye. Proseso naman,
So, nagbibigay naman ito ng mga hakbang o pamamaraan kung paano isagawa ang isang partikular na gawain o proseso. So, pangalawang anyo ng pagsulat ay ang imahinatibo. So, ang imahinatibong pagsulat naman ay tumutukoy sa mga akdang nagbibigay diin sa paglikha at pagpapahayag ng mga malikhaing malikhaing ideya, no, at imahinasyon. So, karaniwan ngang makikita yung ganito sa fiksyon, no? Sa isang fiksyon. Sa mga kwento o nobela na hindi batay sa totoong buhay, kundi sa kathang-isip ng may akda. So, ang layunin nga nito ay magbigay aliw, no? Makapagbigay aral o magbigay inspirasyon sa pamamagitan ng mga mapanlikhang naratibo. Yan. Sa pangungumbinsi naman, so dito naman sa pangungumbinsi na pagsulat, so nakatuon naman ito sa pag-aanyaya o paghihikayat sa mga mambabasa na magpalit ng pananaw o mag-akto sa isang partikular na paraan. So ito ay maaari nga sa anyong argumentatibong pagsulat. So naglalaman naman ito ng mga argumento at ebidensya upang suportahan ng isang paniniwala o opinyon na naglalayong baguhin ang pananaw ng iba o hikayatin silang kumilos ayon sa posisyon ng may akda. Yan. So yan. So dito no, sa bawat anyo ng pagsulat nga, no? So may kanya-kanyang layunin, may kanya-kanya silang paraan at mahalaga ano yung pag-unawa sa mga ito upang mas maging epektibo nga sa komunikasyon at pagpapahayag ng ideya. So yun yun yung tatlong uri ng pagsulat sa larangan ng Humanidades. Yan. So larangan ng agham panlipunan. Yan. So, ang agham panlipunan, yan, so isa itong disiplina na nag-aaral ng tao at ang kanyang ugnayan sa lipunan. So, tumatalakay ito sa mga aspeto, no, tulad ng kalikasan, gawain, pamumuhay ng mga tao, pati na rin yung mga epekto ng kanilang mga aksyon sa lipunan. So, yung larangang ito ay lumitaw nga sa pag-aalala sa mga pagbabagong dulot ng Rebolusyong Pranses at yan, may nagpapa-admit. Yan, so ano ba sabi ko? Yan sa pagbabagong dulot ng Rebolusyong Pranses at Rebolusyong Industrial. So, yung Rebolusyong Pranses ay nagbibigay diin sa mga ideya ng pagkakapantay-pantay at karapatang pantao, no, na nag-uudyok sa mga eskolar na pag-aralan ng mga sosyal na estruktura at dinamika. So, ang Rebolusyong Industrial naman ay nagdulot naman ito ng malawakang pagbabago sa ekonomiya at lipunan. No? So, kaya't kailangan ng mga pag-aaral upang maunawaan ang epekto ng mga teknolohikal at pang-ekonomiyang pagbabago sa buhay ng tao at lipunan. So, yung mga pangyayaring ito ay nagsisilbing inspirasyon para sa pagbuo ng mga teorya at metodo sa agham panlipunan, no, upang mas mapalalim ang pag-unawa sa estruktura at pagganap ng lipunan. So, ito naman yung mga kinikilala sa larangan ng agham panlipunan. So, ito yung skip na natin. So, dito na tayo sa mga disiplina sa larangan ng agham panlipunan. So, una ay ang sosyolohiya, pag-aaral ng kilos, pag-iisip at gawi ng tao sa lipunan. No? So, dito, ito ay nag-aaral ng mga tao sa lipunan at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa. So, tinatalakay nito yung mga estruktura ng lipunan, institusyon, no, at iba pang aspeto na nakakaapekto sa pag-uugali, pag-iisip at pagkilos ng mga tao. Yan, nalakas na ng ulan. So, sunod naman ay psikolohiya.
So, dito naman, tumututok ito sa pag-unawa ng pag-iisip, no, o emosyon at pag-uugali ng mga individual. So, gumagamit ito ng mga empirical na obserbasyon at eksperimento upang magbigay linaw sa kung paano at bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Yan. So, yun yung sa psikolohiya. So, sa linguistika naman, yan. So, dito naman sinusuri nito yung wika bilang sistema ng komunikasyon. Mga tinututok nito yung kalikasan, struktura, anyo at pagkakaiba-iba ng mga wika. No, pati na rin ang mga epekto nito sa lipunan at kultura. Sunod naman ay antropolohiya. Yan. So, dito naman naglalayong maunawaan ang pagkakaiba-iba ng mga kultura at tao sa iba't ibang panahon at lugar. So, gumagamit ito ng mga teknik tulad ng participant observation upang makuha ang malalim na pangunawa sa mga pamumuhay at paniniwala ng mga tao. Sunod naman ay kasaysayan. Yan. Ito naman ay nagsusuri ng nakaraan ng mga lipunan, ng komunidad at mga pangyayari upang maipaliwanag ano ang kasalukuyan. So gumagamit naman ito ng lapit naratibo upang maipahayag yung mga kwento at karanasan ng nakaraan. So sa heograpiya naman, yan, so base dito naman nakatuon naman ito sa uh, pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo at kung paano ito nakakaapekto sa mga lipunan. So isinasalaysay nito ang interaksyon ng tao at kapaligiran gamit ng kwantitatibo at kwalitatibong pamamaraan. Ayan. Sunod naman, pampito. Wait lang ha, wait. Yeah, so sinarahan ko lang yung bintana. Ang lakas ng ulan kasi nandito ako sa faculty. Binuksan namin yung bintana. Naampias kasi, so sinarahan ko lang. Yan, nasa na ba? Ayan, so dito na, pang politika. Yan. So dito naman, inaalam, no? Dito naman ay inaalam ang mga sistema ng gobyerno, ang proseso, at politika ng isang batas. So sinusuri nito yung mga patakaran, batas at kilos politikal ng mga institusyon gamit ang analysis at empirical na datos. No? Sa economics naman, tumutukoy naman ito sa pag-aaral ng produksyon, distribusyon at kumbaga pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. So binibigyan din dito nito yung kung paano mga pang-ekonomiyang kalagayan ay nagiging sanhi ng mga pagbabago sa lipunan, tulad ng krimen, ng edukasyon at iba pa. No. Sunod naman ay ang area studies. Yan. So dito isinasagawa ang interdisiplinaryong pag-aaral tungkol sa tiyak na bansa, rehiyon o lugar. So gumagamit naman ito ng kwalitatibo, kwantitatibo at empirical na mga lapit upang mapalalim ang pangunawa sa lokal na konteksto na at issue. Sa arkeolohiya naman, so ito naman ay nag-aaral ng mga labi at artifact mula sa nakaraan upang maunawaan ang pamumuhay at gawain ng mga sinaunang tao. So tinutuklas nito yung mga material na pamana upang makuha ang konteksto ng mga nakaraang sibilisasyon. No? At ang panghuli ay relihiyon. So nagsusuri naman ito ng mga paniniwala, ritual at sistema ng relihiyon sa buong mundo. So binibigyan din nito ang epekto ng mga relihiyosong pananaw sa kultura at lipunan. Pati na rin ang kanilang papel sa paghubog ng pagkakakilanlan at mga pananaw sa buhay.
Yan. So, yun yung mga disiplina no, sa larangan ng agham panlipunan. Ayan, susunod naman ay mga anyo ng sulatin. Wait lang. Ay, hindi pa pala. Ay, tama. So, mahalagang maunawaan muna ang iba't ibang katangian ng bawat anyo, format, layunin, wika, nilalaman, at inaasahan ng mambabasa. So, kung gayon, mahalaga ang pananaliksik sa datos sa bawat anyo anumang paraan ito. No? So, yun nga. So mahalaga daw so sa mga gantong anyo ng sulatin, so mahalaga daw na ah maunawaan ano, ang katangian ng anyo. So ang bawat anyo ng sulatin ay may sariling estruktura at estilo, 'di ba? Halimbawa, ang sanaysay ay kadalasang formal, no, at naglalaman ng masusing pagsusuri ng paksa. So habang ang liham naman ay maaaring maging personal o opisyal, depende sa layunin. So sa format naman, so may particular na format ano ang bawat anyo ng sulatin. No, sa mga ulat, may particular na bahagi, no, tulad ng pamagat, introduksyon, metodolohiya, resulta at konklusyon. So sa mga liham, may simula, katawan at pagtatapos. So sa layunin naman, ang layunin ng sulatin nga ay nag-iiba-iba, diga. So ang isang sanaysay ay maaaring maglahad ng opinyon, magbigay ng paliwanag, na samantalang isang sulat naman ay naglalayo magbigay ng kumbaga detalyadong impormasyon ukol nga sa isang paksa o pangyayari. So wika naman, ah ang wika o tono ng sulatin ay depende sa anyo at layunin nito. So halimbawa, ang akademikong sulatin, no, gumagamit ng formal na wika, samantalang ang personal na sulatin, tulad ng liham, ay maaaring gumamit ng mas malapit na wika. No. Sunod naman ay nilalaman. Yan. Ang nilalaman ng bawat anyo ay nag-iiba batay nga sa layunin at format. So, ang isang sanaysay ay naglalaman ng mga argumento at ebidensya, habang ang isang liham naman ay maaaring maglaman ng mga personal na mensahe o kahilingan. No? So, sunod naman ay inaasahang mambabasa. So, sa bawat anyo ay may target na mambabasa. No? So, yung mga, halimbawa, sa akademong sulatin, so, di ba kadalasang inaasahan na mambabasa, ang kadalasang inaasahan ng mga guro o eksperto, samantalang ang mga liham ay maaaring basahin ng mga kaibigan, kapamilya o mga opisyal. Ano? So talagang mahalaga no ang pananaliksik sa datos upang matiyak nga na ang bawat anyo ng sulatin ay maayos at epektibo. Na epektibong makapaghatid ng mensahe sa nakatakdang mambabasa. So, alamin natin ang proseso. Yan. So, una, yung nga, pagtukoy nga sa genre. No, o anyo ng sulatin. So, dito mo pinipili kung anong uri ng sulatin ang iyong gagawin. No? Kung sanay sa iba, liham, ulat, at iba pa. No? So, ang uri ay nagtatakda ng estruktura at estilo na dapat sundin. Sunod naman, pagtukoy at pagtiyak sa paksa. So, syempre, piliin at tukuyin ang tiyak na paksa na nais mong talakayin. So, mahalaga maging tiyak nga upang mas madali mong maituto no, ang iyong sulatin. Sunod naman ay, ayan, paglilinaw at pagtiyak sa paksang pangungusap. Nag-jot down ba kayo? Mag-jot down kayo ha. Dahil minsan nang napapasama sa exam yung mga sinasabi ko. Ano? So, mag-jot down din kayo. May mga gising pa ba dyan? Mag-react nga ang mga gising pa. Baka may nakakatulog na sa inyo. Ayan. So, mga gising pa naman. So, kung inaantok, kumain ng pagkain. Ay, lalo daw aantokin. So, kung nagugutom, yan. Kung may pagkain kayo dyan, sige lang. Walang problema. Yan. Asa na nga tayo? Ayan na nga. Asa na ba tayo, si?
paglilinaw at pagtiyak sa paksang pangungusap, ano? Okay. Singa. So, sunod naman, yan, paglilinaw at pagtiyak sa paksang pangungusap. Yan. So, dito, gumagawa ng malinaw na paksang pangungusap na magsasabi ng pangunahing ideya ng iyong sulatin. So, ito yung magiging gabay ng sa buong pagsulat. Sunod ay pagtiyak sa paraan ng pagkuha ng datos. No? So, syempre, dito itutukuyin yung mga pamamaraan kung paano mo makakalap ang impormasyon na kailangan mo. Maaaring ito ay sa pamamagitan nga ng pananaliksik, sa pag-survey o iba pang metodolohiya. Sunod naman ay um, pagkalap ng datos no, bilang ebidensya at suporta sa thesis. So dito, kukolektahin ang mga datos at ebidensya na susuporta sa iyong pangunahing argumento o thesis. So dito, siguraduhin, maaasahan at may kredibilidad no, yung mga mapagkukunan. Sunod naman, analysis ng ebidensya gamit ang lapit sa pagsusuring, kwantitatibo, kwalitatibo, argumentatibo, deskriptibo, at etnograpiko. Yan. Susuriin ang nakalap na datos gamit yung mga angkop na metodolohiya. No, so ang pagsusuring kwantitatibo ay nakatuon sa mga numerical na datos, samantalang ang kwalitatibo sa mga deskriptibong impormasyon naman. Ang argumento naman, nagsusuri ng mga argumento. No, ang deskriptibo naman, naglalarawan ng detalye. At ang etnograpiko, nag-aaral naman ito ng kultura o lipunan. No. Sunod naman ay pagsulat ng sulatin gamit ang lohikal, malinaw, organisado. No, na may simula, gitna at wakas. And then angkop, sapat at wastong paraan ng pagsulat. So dito, istruktura ang iyong sulatin ng maayos. So sa simula, yung introduction, gitna, yung katawan, at wakas, yung konklusyon. So tiyakin na malinaw, lohikal at angkop yung iyong pagsulat para sa iyong layunin at mambabasa. No? Sunod naman ay pagsasaayos ng sanggunian at talababa sa mga ginamit na silatin ng ibang may akda. So, ibigay ang tamang pagkilala sa mga pinagkunan ng impormasyon sa pamamagitan ng wastong pagsasaayos nga ng sanggunian at talababa. So, ito yung mahalaga para sa kredibilidad at upang maiwasan nga ang plagiarism. No? Sunod naman, ayan. So, yun yung proseso sa sulatin. Sunod naman ay, ayan, kasaysayan at tungkulin ng pagsasalin sa pagsulong ng Filipino. So, mga pagsasalin na nagmula sa salitang Latin na translation na translation naman sa wikang Ingles, metaphora o metaphrases ito sa wikang Griego na pinagmula ng salitang Ingles na metaphrase o salitang sa salita ito o salitang sa salitang pagsalin. No? So, mga sumunod na mga pagkahulugan ay pagsasalin mula sa aklat ni Batnag at Petra. No? So, ito yung mga pakahulugan ng pagsasalin. Ayan, ito yon. So, una, yan, base kay Nida, translation consists in producing in the receptor language the clauses, natural equivalent of the message of the source language, first in meaning and secondary in style. So yung tagasalin daw ay dapat magsikap na maibigay ang eksaktong mensahe ng orihinal na teksto sa bagong wika. Ngunit kung hindi nga maiiwasan ang pagbabago, dapat bigyan ng mas mataas na prioridad ang pagpapanatili ng kahulugan kaysa sa pagpapanatili ng eksaktong estilo. No? Pangalawa, translation is made possible by an equivalent of thought that lies behind its verbal expressions. No? Kisaguri.
So kahit magkaiba daw ang mga wika, so mayroong mga konseptong universal na maaaring maipahayag sa iba't ibang paraan. So yung tagasalin ay kailangang maunawaan ng malalim na kahulugan ng isang teksto upang mahanap no, ang pinakamahusay na katumbas nito sa ibang wika. Sunod naman, pangatlo, ayan. Translation is reproducing in the receptor language a text which communicates the same message as the source language but using the natural grammatical and lexical choices of the receptor language. No, ayan naman kay Larson. So yung tagasalin daw ay parang isang artista no, na nagpipinta ng isang kopya ng isang obra maestra gamit ang ibang kulay at materyales. Ngunit, yun nga, pinapanatili ang orihinal disenyo at kahulugan. No. Sunod, ayan, translation is an exercise which consists in the attempt to replace a written message in one language by the same message in another language. Kay Newmark. So yung tagasalin daw ay parang isang tagapagpalit na nagpapalit ng isang bagay sa isa pang bagay na magkapareho ang halaga. No. Yan. So yun yung mga pakahulugan sa pakahulugan sa pagsasalin no, mula sa Aklat na Batnag, Petra at Petra. No. So yan. So sunod naman, so alamin naman natin ang layunin ng pagsasalin. Ayan. So una, yan, ang unang layunin nga ay magdagdag ng impormasyon at kaalaman mula sa pag-aangkat ng mga kaisipan mula sa iba pang wika. So layunin ito ay naglalayong mapalawak nga ang kaalaman at impormasyon ng isang wika sa pamamagitan ng pagdadala ng mga ideya, konsepto at impormasyon mula sa iba't ibang wika. So sa ganitong paraan, yan nagiging mas mayaman ang wika at nagkakaroon ng pagkakataon no, ang mga tagapagsalita nito na matutunan ang mga bagong pananaw at kaalaman. Pangalawa naman, mailahok sa pambansang kamalayan ng iba't ibang katutubong kalinangan mula sa iba't ibang wika, regional at pangkating etniko sa bansa. Yan. Ang layunin naman nito ay nakatuon nga sa pagpapalaganap at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng iba't ibang etnikong grupo sa bansa. Sa pamamagitan nga ng pagsasalin, yung mga katutubong kaalaman at kultura ay naipapahayag no, sa isang mas malawak na audience na tumutulong nga sa pagbuo ng mas malalim na pag-unawa at pagkakaisa sa loob ng bansa. No? At ang pangatlong layunin ay yan nga, mapagyaman ang kamalayan sa iba't ibang kultura yan, mula sa pagbubukas ng bagong mundo mula sa mga salin. So dito, ang layunin naman nito ay nakatuon nga sa pagyaman ng pag-unawa sa iba't ibang kultura sa pamamagitan ng pagsasali ng mga akda at ideya mula sa ibang mga wika. So yung mga salin ay nagbibigay daan para makilala nga at maunawa ng mga kultura, yung mga pananaw at karanasan nga ng ibang tao na tumutulong nga sa pagbuo ng mas malawak na pananaw at respeto sa iba't ibang aspeto ng buhay. So yun yung layunin ng pagsasalin. Siyempre, meron din namang uri ng pagsasalin. So ano ba mga uri, no? So meron lang itong dalawa, pagsasaling pampanitikan. No, so nilalayon na makalikha ng obra maestra batay sa orihinal na akdang nakasulat sa ibang wika. Yan. So dito, ang layunin naman na pagsasaling pampanitikan ay lumikha ng isang bagong obra na kasing ganda at kasing lalim nga ng orihinal na akda. No, kahit ito ay nasusulat nga sa ibang wika. So yung ang pagsasaling ito ay kumbaga nasusulat sa ibang wika. No, ang pagsasaling ito ay nagbibigay diin sa artistikong aspeto ng akda, no, tulad ng estilo, tono at
estetika, no, upang mapanatili ang katangian at damdamin ng orihinal na akda habang ito ay isinasalin sa ibang wika. No. Sunod naman na uri ay ang pagsasaling siyentipiko-teknikal. So, komunikasyon ng pangunahing layon. So, dito naman, layunin ng pagsasaling scientifico-technical nga ay ang maayos at malinaw na pagpapahayag ng mga ideya, no? Mga ideya, impormasyon at pamamaraan mula sa isang wika patungo sa iba. Yan. So dito so yung focus nito ay sa tumpak na komunikasyon. No, kaya ang pagsasalin nga ay naglalayong magbigay ng eksaktong paglalarawan ng mga teknikal na konsepto at siyentipikong impormasyon upang ito ay madaling maunawaan at magamit nga ng mga mambabasa o profesional, no, sa larangan. No. So yun yung dalawang uri ng pagsasalin. Sunod naman ay mukhang malapit nga patapos na pala tayo. So yan, napabilis na naman. So okay lang. So ito naman kasi ay hindi ko alam, bawat kada SEM ata parang pabawas ito ng pabawas. Napapaikli namin ng napapaikli. So nung una kasi sobrang haba nito, umaabot talaga ng 3 hours, 2 hours, So, binawasan namin ng binawasan. Tinanggal namin yung mga hindi naman ganong kahalaga, no? Kaya, ayan. So, kaya pinaikli na lang namin. No? So, ayun kay Tanawan, so malaking tulong din sa mabilis na paglaganap ng Kristyanismo at pag-aaral sa gramatika at bokabularyo ang pagpangkat sa mga prayle sa apat na orden na naitalaga sa iba't ibang bahagi ng bansa. So yung mga Dominican ay naitalaga sa Pangasinan at Cagayan, ang mga Francisca naman ay sa Camarines, ang mga Huista ay sa kalahati ng Bisaya at ang mga Agustinian naman ay sa isa pang kalahati ng Bisaya, Ilocos at Pampanga. So nagkaroon ng sariling imprentahan ng mga lugar na ito upang higit na maging mabilis at mapabilis yung pagpapalaganap nga ng Kristyanismo at pagsulat ng mga aklat at babasahin tungkol sa pag-aaral ng wika at gramatika. Samantala, yun nga, naging hudyat ng pagsisimula ng kasaysayan ng imperialismong Amerikano sa bansa noong pumirma ang Estados Unidos at Espanya sa kasunduan sa Paris noong ika-10 ng Disyembre 1898 na simula naman ng pagwawakas ng kasaysayan ng pananakop ng Espanya. At base nga sa kasunduan ng pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas ay may layuning yan, ekspansyong ekonomiko, pagtatayo ng depensang militar at pandagat at pagpapalaganap ng protestantismo. Ayan. So dito sa ekspansyong ekonomiko, so nais ng Estados Unidos nga na palawakin ang kanilang mga merkado at mapakinabangan ang likas na yaman ng mga nasakupang teritoryo upang mapalakas daw yung kanilang ekonomiya. Sunod naman, pagtatayo ng depensang militar at pandagat sa Asia-Pasipiko. So, ang lokasyon ng Pilipinas sa Asia-Pasipiko ay nagbibigay ng estratehikong posisyon para sa pagtatayo ng mga base militar at pandagat na magpoprotekta nga sa kanilang mga interes sa rehiyon. At pagpapalaganap naman ng protestantismo, so isa sa mga layunin ng Estados Unidos ay pagpapalaganap nga ng kanilang relihiyon, partikular ang protestantismo sa pamamagitan nga ng mga misyonero at edukasyon. No? So ang kasunduan sa Paris ay hindi lamang nagmamarka ng pagtatapos ng pananakop ng Espanya, kundi nagsimula rin ng bagong yugto
ng kolonyalismo sa Pilipinas, ano, sa ilalim ng Estados Unidos. No? So ayon pa rin kina San Juan nga, no, ang Greater East Co-Prosperity Spear na may slogang ang Asyano para sa mga Asyano ang propagandang inilahad ng mga Hapon sa mga Pilipino. So ang panahong ito ang itinuturing na ginto, no, gintong panahon ng panitikan dahil sa paggamit nga ng wikang Tagalog, no, o Filipino ngayon sa pagsulat at pilit na pag-aalis sa sistema ng mga Pilipino sa wikang Ingles. So proceed na tayo dito sa mga tungkulin ng pagsasalin ano sa pagsusulong sa Filipino. Yeah. So mga tungkulin ng pagsasalin sa pagsusulong ng Filipino ayon kina San Juan ay may malalim na epekto, no, sa pag-unlad ng wika at sa pagpapalawak ng kaalaman, no. So ito yung bawat tungkulin. So una, no, um, ayan. Wait lang ha. Sabi mo na. Ayan, wait lang kasi. Minom lang ako ng tubig. Wait lang. Ayan, saan na ba tayo? So, yun nga. So, nandito yung mga tungkulin sa pagsasalin sa pagsusulong sa Pilipinas. So, una, pagsusulong ng kaalaman sa iba't ibang larangan. So, yung pagsasalin daw ay hindi lamang limitado sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Sa halip, kaya nitong magbigay daan no, upang magamit ang Filipino sa mga intelektual na diskurso. So halimbawa, sa pamamagitan ng pagsasali ng mga aktang teknikal o pang-agham, so naipapakita na ang mga Filipino ay may kakayahang tukuyin ano, at ipaliwanag ang mga komplikadong konsepto sa agham, teknolohiya at iba pang larangan. So ito ay nagpapatunay no, na ang Filipino ay isang wika na maaaring gamitin sa mas mataas na antas ng pag-aaral at talakayan. Ano, hindi lamang sa simpleng usapan. Pangalawa, nagpapaunlad, kumbaga pagpapalawak ng korpus ng wika. No? So, ang patuloy na pagsasalin nga ay tumutulong sa pagbuo at pagpapalawak ng korpus ng Filipino. So, sa pamamagitan ng pagsasalin, so nagkakaroon tayo ng mga katumbas na salita o termino sa Filipino para sa mga konsepto na karaniwang ngang nasa Ingles o ibang wika. So, ito ay mahalaga nga no, dahil nagpapalawak ito ng kakayahan ng Filipino na ipahayag ang mga ideya at konsepto na dati ay limitado lamang sa ibang mga wika. So sa ganitong paraan, mas naipaparamdam no, ang halaga at lalim ng Filipino sa mga akademikong uh, uh, o profesional ano, na diskurso. No. Pangatlo naman, naiimbak ano, ang mahalagang kaalaman sa iba't ibang larangan. So sa pamamagitan ng pagsasalin, so naipapasa yung mahahalagang impormasyon at kaalaman mula sa iba't ibang larangan sa Filipino. So halimbawa, kung ang mga aktang pang-agham o teknikal ay kumbaga naisalin sa Filipino, so ang mga kaalaman na dati ay accessible lamang sa Ingles ay nagiging bahagi ng kumbaga naging bahagi na ng ating lokal na kaalaman. No?
So ito ay mahalaga dahil nagbibigay daan ito sa mas malawak na access sa impormasyon para sa mga Filipino na hindi komportable nga sa ibang wika at pinapalakas ang kakayahan ng wika sa pag-imbak at palaganap ng kaalaman. Pang-apat, nagtutulay sa akademya. Mga yung mga pagsasali ng mga akdang akademiko sa Filipino ay nagiging tulay upang mas gamitin ng wika sa mga institusyon ng edukasyon tulad nga ng kolehiyo at universidad. So yung mga naisaling akda ay nagbibigay daan sa mga estudyante at guro na mag-aaral at magturo gamit ang Filipino na tumutulong sa pagpapalaganap nga ng wika sa mga formal na setting ng edukasyon. So sa ganitong paraan, naging mas inclusive at accessible ang kaalaman para sa mga estudyanteng hindi bihasa sa Ingles. Yan. Sunod naman, so ito yung nagpapaunlad nga ng pedagogical idiom. So yung pagsasali na hindi lamang nagdadala ng mga bagong termino, kundi yun nga nag-aambag nga din sa pagbuo nga ng mga pedagogical idiom sa Filipino. So yung mga termino at pangungusap na ginagamit nga sa pagtuturo ay naiaangkop sa Filipino upang mas mabilis at epektibong maituro ang mga kurso. So sa pamamagitan nito, ang mga guro at mag-aaral ay may mga konkretong salita at ekspresyon na ginagamit sa pagtuturo at pagkatuto na nagpapadali nga sa proseso ng edukasyon sa wika na kanilang nasasanayan. So, yun yung mga tungkulin sa pagsasalin sa pagsusulong sa Filipino. Sunod naman, ay, mali pala. Ay, tapos na pala, class. Ayan. So, tapos na. So, sa susunod na lang ulit. Ang bilis, ano? Pero, ayos naman, nakasunod naman. Naunawaan ba? Okay. Ayan. So, ako pala hindi pa nakakapagpaano sa inyo ng gawain, ano? So, siguro, next week na lang din, ano? So, hindi naman ako lagi kasi nagpapagawa ng gawain. So, next week na lang. So, mag-isip muna ako kung anong pwedeng ipagawa sa inyo. No? And then, nga pala, di ba, kahapon dapat ay amphitheater natin. So, di ba sabi ko, online na lang. At ipopost ko yung inyong groupings at pagagawain ko na dapat kayo ng paksa. Ang kaso nga, so sinuspend din yung aming so binawi nila yung work from home. So nangyari, so hindi ko sinend, walang bayad eh. So siguro next week ko na lang din siguro sa time na yun sa amphitheater para naman may magawa kayo sa amphitheater. So, saka ko na lang siguro ibibigay yung groupings sa time na lang siguro na yon. At ano pa ba? At yung sa paksa. So, maaaring dun yun na lang din gawin. So, mag-usap-usap kayo kung anong pwedeng gawin. No? So, mag-isip-isip na kayo ng mga paksa. No? And then, yan. So, share kayo doon. Kapag nalaman nyo na kung sino yung mga kagrupo ninyo. No? Lang. So, puno na pala ulit. So, ito yung mahirap. So, kapag hindi ko pa alam kung printed, kung ipapapasa sa inyo yung paksa na may rationale. So, masasayang kasi. Nanghihinayang din naman ako sa papel at sa gagastusin nyo na sa pag-print. So, baka kasing bigyan nyo, i-reject ko or what. So, gusto ko sana ano na lang, dito sa Google Classroom. Ang kaso,
Ang problema nga ay full na naman ano ang GC dito sa BSU. So baka gumawa na lang ako ng dito sa isa ko pang account. So siguro magsisend na lang ako ng drive ano sa Google Classroom ng drive para doon niyo i-upload yung paksa ninyo. So wag kakalimutang lagyan kung anong grupo, lalo na sa file name, lalagyan ng group at section. Hindi, by folder na nga pala yun. No, so, kiklik nyo na lang kung anong section nyo. So, basta wag kalimutan talaga ng group number, no, ang file name. At saka sa mismong documents, so, ilalagay lahat kung sino yung mga kagrupo. No? O siya, attendance na tayo. Wait lang.